Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kababayan, komento po na inyong lingkod, si Kamanong. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, kahit saan pong sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, samahan niyo po ako mga tambay, komentuhan po natin. Kahit medyo late na, komentuhan po natin na nagpahayag po at nagpasalamat po sa mga sumusuporta rin po ang ating Vice President at meron po siyang update na nakalaya na o pinalabas na po ang ilang opisyalis po ng Office of the Vice President yung pag-discharge po. Lalo po dito po sa Veterans Memorial Hospital po mga tambay na okay na, nakalabas na po yung iba. At hindi naman po pinangalanan ng ating Vice President kung sino-sino po yun. At syempre po, komentuhan din po natin. Ito pong napaagaling po ng kapulisan natin. Ang kapulisan po natin, syempre po, ay nagsampa po ng mga kaso sa Vice President. Mga tama, ibang klase na po ngayon. Vice President na po ang kinakasuhan ng mga kapulisan. At ito daw, hindi po daw ito parte ng sinasabing politically motivated mga tambay. Ginagawa lang daw po nila ng tama ang kanilang sinasabing yung kanilang dignidad, yung pagiging institusyon ng kapulisan mga katambay. Ito po, dahil alam naman natin ang kapulisan sa panahon po yata ngayon ay hindi po yata nagagamit ng gobyerno mga katambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Unahin po natin ang ating Vice President mga katambay sa kanyang pahayag. Wait. Mali. Dito doon sa isa. Lagyan natin ng sounds mga katambay. Ang sadya po dito, yung pasyente, dalawang personnel ng Office of the Vice President na naka-admit na dito. Yung isa nag-aantay ng kanyang clearance and discharge. Yung isa na-clear na siya, na-discharge na siya. Inutusan nila ako na lumabas dito sa harap para magpasalamat sa mga tao na tumulong, suporta at nagbantay sa kanila dito sa Veterans. Pwede po natin pangalanan, Vice, kung sino po itong na-discharge na po? Oo. Nagsabi kasi silang dalawa sa akin na huwag na daw banggitin yung mga pangalan nila. Sa mga kaso ma'am, sabi ko nga, nagpapasalamat kami sa mga lawyers dahil sila na yung nag-handle lahat ng mga kaso. At sa mga pasyente naman natin, nagpapasalamat ako sa ating mga doctors, nurses, medtech at lahat ng mga healthcare professional. Kasama na yung mga support staff ng hospital dahil inalagaan nila ng maayos yung dalawang pasyente ng Office of the Vice President. Thank you! Yan po mga tambay, ang pahayag po ng ating Vice President sa pag-discharge po. May na-discharge na po doon po sa hospital mga tambay at hindi na rin po pinangalanan ng ating Vice President. At binanggit din ng ating Vice President na pinaubayan niya na po sa mga lawyers po ng Vice President, lahat po, lalo na po ang mga kaso na kanilang isasampa. Akala kasi ng kapulisan ay sila lang po ang merong kaso na sinampa. Ang ating Vice President ay marami rin pong isasampayan mga tambay na sobrang paggamit ng kapangyarihan din po ang ginawa yata ng kapulisan mga tambay. Unang-una, sila ang unang hindi rumispeto sa isang Vice President mga katambay. Dahil abogado po ang Vice President, di ba? Abogado yan. Alam niya ang batas. Dahil mismo ayon sa Vice President, nahihiya ang ating Vice President sa ginagawa po ng institusyon ng Kamara. Lalo po sa paggamit ng batas. Di po ba? Ito po, pakinggan po natin ang kapulisan mga tambay. Hindi raw po politically motivated ang ginagawa nila. Ayon po rito sa PNP Chief General. Kay PNP Chief General Marbil mga katambay. Pakinggan natin ang balita. Iginiit ng Philippine National Police na walang halong politika ang pagsasampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, alinsunod lamang ito sa constitutional mandate ng pulisya na ipatupad ang batas. Ayon pa sa hepe ng pambansang pulisya, ang tungkulin ito ay para sa lahat o anuman ang posisyon at upang ipakita na walang pinipili ang PNP sa pagpapanatili ng hustisya. Meron naman
anyang legal mechanism para matiyak ang pagiging patas at due process kaugnay ng kanilang isinampang reklamo. Kabilang sa mga inihabing reklamo ng PNP laban kay Vice President Duterte at mga security officer nito sa Quezon City Prosecutor's Office ay disobedience to person and authority, direct assault at grave coercion. Kaugnay ito na naging insidente sa Camara at Veterans Memorial Medical Center nang ilipat ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zulaika Lopez. Bilang tugon naman dito, una nang sinabi ng Vice Presidente na plano rin nilang magsampa ng kaso laban sa PNP. Yan po mga tambay, di ba? Mukhang magkakaproblema ang PNP, mga katambay. Pagka po ito sa korte na. Dahil alam po natin na ang Vice President ay dapat protektahan po yan ng kapulisan. Nasa mandato po yan, mga katambay. At nakita naman po natin kung paano po nangyari po at talagang ang Vice President ay hindi, yung pagrespeto po, lalo po ng kapulisan, ay parang nagkulang po sila ng respeto. At talagang nakita rin po natin, di ba, doon sa mga video na mismo, di ba, mismo na handun ng Vice President, ay gusto na isara yung pinto ng ambulance, mga tambay. Napakarami po nilang hindi pagrespeto rin. Pero yung sinasabi nga natin, yung kapulisan, masyado na rin pong balat sibuyas ngayon ng mga kapulisan, mga tambay. Trabaho nila yun eh. Trabaho. Saka Vice President, kahit ba sabihin natin na yan, merong mga ginawa sa inyo, mga kapulisan. Unang-una, babae ang Vice President eh. Babae. Di ba? Babae na nga, hindi nyo nirespeto bilang kapulisan eh. Komento na inyong lingkod. Babae ang Vice President. Kahit sabihin nyo merong physical yan na ginawa. Di ba? At nakapagsalita na hindi maganda sa inyo. Hindi kayo nirespeto. Dala na sama ng loob niya yun. Sa nangyayari po sa kanya. Sa nangyayari sa Vice President. Sa sobrang pamumulitika sa kanya. Hindi na po siya tinantanan. Paninira. Hindi pa natatapos ang 2022, binanatan na po siya ng binanatan. Hindi pa nagtatagal ang kanyang posisyon bilang Vice President. Wala na pong ginawa sa kanya ang bagong Pilipinas, lalo ang institusyon ng Kamara, mga katamay. Kung hindi po bakbakan ng bakbakan, tamnan ng tamnan yata ng isang damukal na sinasabing paglabag daw po at korupsyon, hindi tamang paggamit ng confidential fund. Kasama pa ang issue sa DepEd. Yung DepEd mismo ay nawala na rin pong issue ron. Inaantay natin yung sobre-sobre na sinasabi ni diba may sinasabi po diyan yung sobre-sobre si Gloria Mercado. Wala na Hindi na nila tinakil yon sa mga hearing ng Quadcom. Bakit kaya? Hindi na nila pinalabas si Gloria. Si Gloria, di ba? Gloria Mercado. Bakit kaya? Kasi meron kasing issue rin na sobre sa First Lady, di ba? Naka-video, di ba? Napakalalaking korupsyon mismo. Pero wala investigasyon ng kapulisan dyan sa mga korupsyon pinalabas. At sinasabi po na ang ating Vice President ay napakaraming natuklasang korupsyon sa gobyerno po ng bagong Pilipinas. Pero ang mga kapulisan dyan, NBI, DOJ, wala pong action dyan. Hindi po sila uma-action dyan, mga katambay. Kaya dito po, yung sinabi po ng Vice President, mga tambay, ay nahandun po ang kanyang taus-pusong pagpapasalamat lalo po sa mga tumulong, sumuporta sa kanya, lalo-lalo po dun sa ospital ng veterans, mga tambay, yung mga doktor, nurses, nahandun po ang pagpapasalamat niya. Pero sa kabila nun, mga tambay, hindi pa tapos ang laban ng Vice President. Hindi po siya tatantanan nito. Hanggat nakaupo po ang Speaker Martin Romualdez, sa tingin nyo, tatantanan po ito ng Speaker. Lalo pa, ibinunyag po ng Vice President ang mga anomalya ng Speaker at kasama ang Saldico. Sa tingin nyo, hindi ito gagante at hindi ito mananahimik, hindi ito lulubay. Hindi po ito mananahimik, mga kababayan. Dire-diretso po ito. Hanggat may pera, may pondo na pumapasok po sa institusyon ng Kamara, magagamit po yan di umano. Dahil mismo ang Kamara, di ba? Ang Kamara gumagawa po ng
Budgeting yan, di ba? At yung sinasabi nga natin, good luck na lang sa mga PNP. Mga tambay, kay General Marbil at sa kanyang mga kapulisan dito sa institusyon na ito. Good luck na lang sa inyo. Nagagamit yata kayo. Hindi kaya kayo nagagamit ng politiko, lalo ng gobyerno, mga tambay. Dahil hindi po ba, binigyan na rin po nila na aksyon ang mga security ng Vice President, di ba? Nilagyan na rin po nila ng mga kaso ang mga seguridad, yung security ng Vice President. Kaya nga po nung nakaraang araw, naglabas din po ang PNP, di ba? Doon sa kanilang spokesperson, di ba? Nagpalabas po sila na yung mga susunod na security, lalo ang Pangulo daw at Vice President, ay hindi na pwedeng mamili at hindi pwedeng mamili ng kanilang security. Di po ba? Kaya nga po nagulat tayo dahil pati security ay hindi po pwede basta-basta mamili ang isang napakataas na opisyal gagaya ng Vice President na pangalawa sa pinakamataas. Di ba? Nagugulat lang tayo. Tapos ngayon, kaso naman ang nilalagay nila sa Vice President, hindi parang sobra nilang pinagkakaisahan yata ang Vice President. Halos lahat, di po ba? Ang institusyon ng Kamara, di ba? Sobra po ang ginagawa nila sa Quadcom Committee. Dire-diretso po ang pagpapabagsak sa popularidad ng Vice President. Ganon din ang DOJ kasama NBI. Di po ba? At ang kapulisan natin ngayon, nandiyan na naman. Sila naman ngayon ang nagpupumilit na kasama po sila yata. Hindi kaya sila kasama sa script? Nagagamit yata ang kapulisan? Hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Di po ba? Lahat po yata ng institusyon ng ating gobyerno, pati gobyerno, iisa po yata ang layunin pakay para lang sa mga Duterte. Gagawin kaya nila ito ng 6 na taon? Sa bagay, malapit na halalan. Mababago po yan. Mababago po ang sitwasyon pagka natuloy ang halalan. At mababago rin ang sitwasyon pag napababa sa pwesto ang Pangulo. Pagka naipababa o bumaba na sa pwesto ang Pangulo, katulad po ngayon, ang ating mga kababayan ay talagang nahandun po ang sobrang dismaya na. Nadismaya na po ang ating ang taong bayan sa nangyayari po about sa politika sa ating bansa, lalo sa sobrang hirap ng buhay, korupsyon, krimen, droga, at yung paghawak ng pera ng mga halal ng bayan, paswelduhin ng bayan, mga katamay. Kasama na rin po yan. Pati po ang mga kapulisan, may mga issue po yan. May mga issue po nga sobra po silang gumamit ng power. May kasama pa raw dahas dahil yung issue nila na nangyari doon sa kingdom ni Pastor Kibuloy, di ba? Doon sa kanyang sa Davao, di ba? Napakaraming violation daw po na ginawa ang kapulisan sa pangunguna po ng sinasabing si ano po ba pangalan nun? Yung ito po yung pinadala pong kapulis doon, di ba? Yung sinasabing kamukha raw po ni Diwata, mga tambay. Di ba? Kasama po yan si General Marbil, mga tambay. Kaya nga po, marami pong sasaguting question ito pagka napalitan na po ang administrasyon natin at naupo ang Vice President bilang Pangulo. Magkakaroon na po ng marami investigasyon yan. Magiging fair na po, parehas na po investigasyon. At pagka po ito minalas-malas, baka ito pong mga kapulisan na ito ay mawalan po ng retirement sa darating na panahon. Pagka po batas na talaga ang pinairal, yung tamang paggamit ng batas, lalo ng kapulisan, na sana wala kayong nilabag na batas, mga kapulisan. Sana wala kayong kinitil na karapatan ng mga Pilipino na sobra nyong kinitil ang malayang Pilipinas, ang demokrasya ng ating bansa. Di po ba? Muli po mga tambay, good luck na lang po dito sa kapulisan. Ang sinasabi nga po natin, bilog po ang mundo, bilog ang gulong, bilog ang bola. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maghahari po ang ganitong sistema sa ating bansa. Ibang-iba po kasi ang naranasan ng Pilipino noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Iba ang pagpapatupad ng batas ni dating Pangulong Duterte. Halos lahat pantay-pantay. Pero sa panahon ngayon, pumapabor lang po yata ang batas sa merong kapangyarihan sa ating bayan. Pag wala kang kapangyarihan,
delikado ka. At pati may kapangyarihan ngayon, nagdidelikado. Lalo kung hindi ka kaalyado at hindi ka kaisa doon sa gusto nilang mangyari na pagpapatakbo sa gobyerno. Kahit may kapangyarihan ka pa, mukhang magkakaproblema ka sa bagong Pilipinas dahil nararanasan ng isang vice president natin ngayon yan. Di po ba? Nagtatanong lang po yung lingkod. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po. At lahat naman po ito ay malalagpasan ng vice president dahil ang suporta ng taong bayan ay nasa vice president. Majority ng Pilipino ay nagtitiwala at sumusuporta sa Vice President. Good luck na lang sa inyo mga general, lalo sa iyo General Marbil. Good luck na lang po sa mga darating na future ng iyong karir mga tambay at ng iyong pension. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at comment. Thank you po. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.